Guys, nandito pa tayo para palitan ng brake pad itong Rossi Royal SC125. So tara guys, palitan pa natin. So ito po yung papalit natin na brake pad guys sa unahan, itong Rossi Royal. So ito yung mga isa sa kailangan natin na piyesa guys. Tapos syempre kailangan din natin mga pambukas dito guys sa dito guys, kailangan natin pambukas. Number 14 po ito guys, yung kakalasin na to na tornilyo. So kailangan natin number 14 na box range o kaya socket range guys. Kasi pwede pong pangkalas dyan. So yun guys, natanggal na po natin yung pinaka-caliper. So caliper po ang tawag dyan guys, yung assembly na yan. So yan po, manipis na rin po yung pinaka brake pad nya guys, kaya natin papalitan. Malapit na po siya mag metal to metal contact po. Kaya dapat lang talaga napalitan na guys para hindi madamay yung disc brake. At dito natin babaklasin guys sa allen wrench nito, 5mm po ang sukat yan guys, yung dalawa na yan. So yun guys, kaya natin kailangan baklasin itong dalawang allen wrench na yan, na nakikita nyo, para matanggal po natin yung pinaka brake pad nya guys. Dahil yung dalawang allen wrench na yan guys, yan yung nag-hold dito sa brake pad natin. So yan guys, kalas na natin itong pinaka allen wrench nya, yan. So yan, so pansin nyo po, bali tumulak itong brake pad natin kasi gawa ng meron po yung spring na tumutulak sa ilalim guys, yan. Bali ito po yung papalitan natin guys na brake pad. So yan po siya. So, ang pamalit po natin yan guys, itong dala ko na to guys. Yan, so parehas naman po siya pag nakikita sinusukat ko. So, akma po siya guys. Bali, ang papalit po natin yan guys ay pang wave 100 guys na na brake pad. Bali, yan po ay kasukat dyan guys. So yun guys, kung meron naman kayong tools na ganito, pang press po ito ng brake pad guys, yung pinaka cylinder na kinakapitan ng brake pad. So mas madali guys kung meron kayong ganitong tools para hindi na kayo magsikwat, kasi mahirap sikwatin po yan guys, yung pinaka cylinder na yan para ipabaon siya. Tsaka mas mabilis kayo magpalit ng brake pad guys kapag meron kayong ganitong tools. Bali, ang tawag sa tools nito guys ay brake caliper tools. Bali, sa brake caliper guys, meron po mga improvised na tools na dalawahan na po siya na pwedeng gamitin din dyan para hindi ka mahirapan. Okay, so patay na siya guys. Yan, bali, pag hindi mo kasi pinantayan guys, itong piston na yan, yung dalawang piston na yan, mangyayari yung pag nilagay mo yung pinaka brake pad, tutukod po dito sa disc natin. So ganun po siya guys. Balik na po natin itong pinaka spring pad nya guys. Bali, ito po yung tumutulak sa brake pad natin, kaya hanggat maaari wag nyo pong iwawala yan guys. So yun guys, bali kakabit na po natin itong pinaka brake pad. So ganyan po ang kabit nitong isa. Yan. Nakikita nyo naman po yung curve guys, kasi yung curve nya nakaayon dun sa ng disc natin, disc plate. So yan. Tapos yung kabila naman guys, pag naikabit na yung dalawang brake pad na yan, ilagay na po yung pinaka allen bolt guys. Tusok nyo na. So makikita nyo naman yan dun sa dalawang ito pinaka brake pad nya guys, meron naman po yan tutusukan. So dalawa po yan guys.
tusok nyo lang sa dalawa na yung magkabila hanggang tumagos dun sa kabila guys. Tapos pihitin po siya ng pakanan guys. So yan guys, bali ganyan po ang kabit niya na. So yan po, nakikita niya guys. Yan, so nakatusok po yan dyan guys. Yung dalawang Allen wrench na yan na bolt, nakatusok yan dyan. Yan, magkasawa po yan guys yung brake pad na yan. So idiin mo lang yung isa, idiin mo lang, tapos tsaka itusok mo yung Allen bolt, tsaka pihitin pa kanan guys. Yan, kailangan may clearance itong dalawang brake pad na yan guys. Yan, kita nyo, kailangan may clearance yan para pagpasok nyan dun sa plate, sa disc plate, ay hindi sa gabal guys, makakapasok siya. Tapos higpitan na po siya ng Allen wrench guys. Yan, higpitan nyo lang guys, yung tingin nyo na hindi siya kakalas, alalay lang guys ang higpit din. So yun guys, ikabit natin itong brake pad niya guys. So yung sa ano naman ay lalagyan natin ng grasa guys, itong pinaka botsing niya na yan. So lagyan lang ng grasa, gawa ng itong pinaka rad niya guys, yan, para hindi po siya matuyo guys, para pag ginamit na po siya, maglalaro po yung caliper natin dyan guys. Yan, sa bracket na yan. Yan, kasi atrasabante lang po yan guys once na ginamit na po natin yung preno. So yan, grasahan lang po yung paikot nyan guys. Tsaka yung yan, yung dalawa na yan, grasahan lang. Tsaka yung pinaka goma guys, grasahan lang po. So yan guys, nagkrasahan na natin yung pinaka rubber boots nya, tsaka yung itong rod guys. Kailangan nakakapaglaro po siya na ganyan guys. Yan, so ready na po yan, pwede na po natin yan ikabit. Tapos ito guys, pansinin nyo itong pinaka brake pad, kailangan may awang po yan. So yan po, para pag kinabit natin na dyan sa disc nya guys, ay makakapasok po siya na maayos. So ganyan po guys, tapos kunin nyo na yung tornilyo, lagyan nyo rin ng konting grasa para hindi po siya kalawangin guys. So pares lang po yung tornilyo na yan, kahit magkapalit okay lang. Yan, bali number 14 po yung tornilyo na yan guys, pihitin lang po ng pakanan. So yun guys, pag nagbabaklas po kayo ng mga ganito, tandaan nyo lang yung mga kinakalas yung mga tornilyo, at itabi lang po yun na maayos yung mga pyesa para hindi po mawala. So yun po, bali naikapit na po natin yung caliper natin. So bali dito na tayo sa bracket ng pressure hose fluid guys. So ibabalik na po natin yung 10mm na tornilyo na guys. So yan guys, naikabit na po natin yung caliper natin tsaka yung hose guys. Bali ito namang brake lever guys, i-press nyo lang na i-press para bumalik sa normal guys yung pinaka ano natin, yung position ng brake pad hanggang sa tumigas siya guys. Ganun lang po kadali guys ang magpalit ng brake pad. Wow! Na hindi tinatanggalan ng brake fluid guys. Tapos na po natin palitan ng brake pad itong Cruze Royal SE125. Sana may nakuha kayong kalaman sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you!